At kung hindi dahil sa ginawa niya, tiyak na mapapahamak silang lahat sa lugar na ito. Hindi makapaniwala ang mga elder nang marinig ito. Pati na rin ang dalawang magkapatid na ganoon din ang naging reaksyon nila. Kahit na si Elder Gio ay muling nagtanong kung tama ba ang kanyang narinig dahil ang agwat ng kanilang lakas ay napakalaki kaya mahirap itong paniwalaan. Agad naman na sinabi ng matanda na tama nga ang sinabi ng elder, ngunit ngayon ay hindi na ito mahalaga dahil nakita niya ito mismo ng kanyang mga mata. Nang marinig ito, wala nang nagawa si Elder Gio kundi mamangha na lang. Nagtanong naman si Elder San kung nakatakas ba si Elder yun matapos siyang matalo ni Joe Fan. Agad naman na sinabi ng matanda na hindi nakatakas ang elder na ito at sinabi niya rin na huwag nilang maliitin ang kakayahan ni Joe Fan. Nagtaka naman ang tatlong elder nang marinig ito dahil kahit na kayang lumaban ni Joe Fan sa mas malakas sa kanya, mahirap pa ring paniwalaan na may kakayahan siyang mapatay si elder yon. Ngunit seryosong sinabi naman ng matanda na wala nang oras na makatakas pa ang elder dahil napatay siya ni Joe Fan hanggang sa wala nang natira sa katawan niya. Ang maganda lang dito ay kaunting inner force lang ang nawala kay Butler Joe. Nang marinig ito, napuno muli ng pagkagulat ang mukha ng lahat. Kaya ang mga ito ay napasigaw na lang dahil hindi sila makapaniwala. Kahit na si Elder Gio ay nanginginig na lang dahil hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang martial artist na nasa antas ng Chi Gathering Realm ay nakayang patayin ang elder ng Yuming Valley. Bigla namang lumabas si Joe Fan sa kanyang kwarto at sinabihan ang lahat na sobrang ingay nila. Natuwa naman si Yun Chang nang makita niya na lumabas na si Joe Fan kaya agad niyang tinanong kung maayos lang ba siya. Ngunit agad naman na sinabi ni Joe Fan na hindi dahil sa sobrang ingay nilang lahat. Inilabas rin ni Joe Fan ang laman ng kanyang singsing at sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit siya nasaktan. Nagulat naman ang mga elder nang makita nila ang patay na bangkay ni Elder Jane. Kaya agad silang nagtanong kung siya ba ang pumatay sa elder na ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na siya ang nagdala sa bangkay na ito kaya ibig sabihin lamang nito na siya ang pumatay dito. Natawa naman si Elder Gio na sa wakas ay napatay na rin ang kanyang matinding kaaway na si Elder Jane kahit na hindi siya ang nakapatay dito. Kaya muli siyang nagpasalamat sa kanya at bilang gantimpala ay inalok niya ang tulong ng kanilang Qianlong Pavilion kung sakaling kailanganin man ito ni Joe Fan. Ngumiti naman si Joe Fan nang marinig ito at sinabi niya na maswerte lamang siya dahil sugatan na si Elder Jane nang makita niya ito. Kaya may pang-iinis niyang tinanong si Long Nui kung kaya ba niyang pumatay ng elder kahit na sugatan ito. Mas nainis naman si Long Nui nang marinig ang pang-iinis ni Joe Fan sa kanya. Agad naman na inutusan ni Elder San si Elder Gio na manatili muna dito at dapat niya ring bigyan ng mga bantay ang Lu Clan. Agad rin na naglakad ang dalawang elder at sinabi niya na sila na ang mag-uulat nito sa kanilang main house dahil kailangan nilang iulat ito agad sa kanilang patriarch. Agad naman na ginamit ni Joe Fan ang pagkakataon na ito upang tawagin ang dalawa bilang brothers niya. Nang marinig ito ng dalawa ay napaisip na lang sila na tama nga ang sinabi ni Elder Gio na ang matinding sandata ng batang ito ay ang utak niya. Nang makalabas na ang dalawang elder, agad naman na inutusan ni Joe Fan na lumabas muna ang lahat dahil may pag-uusapan silang dalawa ni Elder Gio. Nang makalabas na ang lahat ay agad namang sinabi ng ating bida na may regalo siya sa kanyang brother Gio. Ngunit nagtaka naman si brother Gio kung anong klaseng regalo ang ibibigay ni Joe Fan na makikinabang siya. Tinanong rin niya si Joe Fan kung isa bang formation array ang nais niyang ibigay sa kanya. Naging seryoso naman si Joe Fan at sinabi niya na kung nais niya ay may formation array siyang ibinebenta ngunit nagkakahalaga ito ng 10 milyon. Ngunit ang kanyang ibibigay sa kanya ay siguradong magugustuhan niya. Agad na binuksan ni Joe Fan ang kanyang hawak na storage bag at lumabas dito ang Demon Crow na pag-aari ni Elder Jane. Ipinaliwanag ng ating bida na dahil patay na si Elder Jane, wala nang nagmamay-ari sa Demon Crow na ito. Kaya iminungkahi niya kay Elder Gio na kunin ito dahil kung magagawa niyang paamuhin ito, malaking tulong ito sa kanya. Naiiyak na nagpasalamat naman si Elder Gio sa regalo ni Joe Fan at sa kanyang kabaitan. Nagtanong naman si Joe Fan na hindi lamang niya maintindihan ang isang bagay sa kanyang purple eyes. Tinanong niya kung bakit hindi niya magawang maayos ang kanyang purple eyes kahit na naaral na niya ito. Nagpahayag naman si Elder Gio na sa kasamaang palad, hindi niya matandaan kung paano niya natutunan ang paggamit sa purple eyes na ito. Dagdag pa niya na hindi niya ito natutunan gamit ang teknik ng Qianlong Pavilion dahil nakuha niya lang ito dahil sa isang aksidente. Para maipaliwanag niya ito ng mabuti, tinanong niya si Joe Fan kung alam niya ba ang 3 pinakamapanganib na lugar sa kanilang imperyo. Agad naman na umiling si Joe Fan dahil hindi niya alam ito.
Nang malaman ito, agad namang sinabi ni Elder Jiu na sasabihin niya ito sa kanya. Ang tatlong lugar na sasabihin niya ay ang lugar na hindi kailanman dapat tahakin ni Joe Fan dahil kahit gaano man siya kalakas, malaki ang posibilidad na mamatay siya sa mga lugar na ito. Seryosong sinabi ni Elder Jiu na ang tatlong lugar na ito ay ang Lulay Canyon, Mount Bingyo, at ang Shenyan Cave. Dagdag pa niya na kahit balakin man ng iba na hanapin ang tatlong lugar na ito, hindi nila mahahanap ang mga ito. Dahil kusa lang itong lumalabas ng walang dahilan. Dagdag pa ni Elder Jiu na hindi nila alam kung saan nagmula ang tatlong misteryosong lugar na ito ngunit ang sigurado lang nila ay wala itong permanenteng lokasyon. Sa tuwing lumalabas rin ang mga lugar na ito, isang malakas na tornado ang nabubuo sa lugar na hindi kayang takasan ng sinuman, at ang mga taong nahihigop ng tornado na ito ay hindi na nakabalik pa. Naisip naman ni Joe Fan na sa tingin niya ay ginawa ng isang makapangyarihang ancient emperor ang ganitong lugar kaya ang mga tao sa continent na ito ay hindi alam kung paano lumabas sa lugar na ito. Tinanong rin niya si Elder Jiu kung siya lang ba ang taong nakalabas sa lugar na ito. Agad naman na sinagot ni Elder Jiu na oo ito at sinimulan niya ring ipaliwanag kung paano ito nagsimula. Nang siya ay bata pa, nakita niya ang isa sa mga tatlong ipinagbabawal na lugar na ito ay ang Lulay Canyon. At katulad ng sinabi niya kanina, nahihigop siya ng isang napakalakas na tornado na nabuo dahil sa paglabas ng lugar na ito. Dagdag pa niya na ang lahat ng mga master na martial artist na kasamahan niya ay namatay agad dahil sa malalakas na lilang kidlat bago pa man sila makapasok sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, tinamaan ng isang malakas na kidlat ang kanyang isang mata at nakaramdam siya ng matinding sakit dahil dito. Kaya kahit ngayon ay nararamdaman niya pa rin ito. Naalala naman ni Joe Fan na ayon sa 9 Secrets of the Ancient Emperors, ang Emperor of Heaven ang nagmamay-ari ng Golden Purple Lightning na ito na kayang wasakin ng lahat maliban na lang sa mata mismo. Nagpatuloy naman si Elder Jiu at sinabi niya na sa oras na yun dahil sa kanyang pagiging desperado, sinubukan niyang labanan ang mga kidlat na ito upang mabuhay. At sa oras na yun, narinig niya ang isang boses ng isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki na ito ay biglang nagbasa ng isang spell at pagkatapos ay lumabas sa kanyang mata ang purple eye na ito. Kaya nang makuha na niya ang purple eye na ito, hindi na siya inatake pa ng mga kidlat. Pagkatapos nito, bigla ring nawala ang malaking tornado na ito, kaya simula noon ay ginamit na niya ang kanyang purple lightning eye bilang sariling niyang technique. Ngunit nang mawala sa kanya ang kanyang golden purple eye, nabigla siya dahil hindi na niya maalala ang spell kung paano ito gamitin. Kaya sa ngayon, wala siyang alam kung paano ito maibalik sa dati niyang anyo. Napangiti naman si Joe Fan nang marinig ito dahil mukhang ang Lulay Canyon ang lugar kung saan iniwan ng Emperor of Heaven ang lahat ng kanyang mga kayamanan. Kaya kung lumakas na ang kanyang antas, ito ang dapat niyang puntahan. Dahil kung magagamit niya ang naiwan ng Emperor of Heavens at ang 9 Secrets of Ancient Emperor, tiyak na mas lalakas pa siya sa dati niyang anyo noong siya pa ang Demonic Emperor. Kaya kung makukuha niya ang lahat ng ito, walang sino man ang makakatalo sa kanya. Kaya parang baliw na lang na tumawa si Joe Fan habang naiisip ang bagay na ito. Lumipas ang isang buwan mula nang mangyari ang pag-atake ng Yuming Valley at natapos na rin ang pagsasanay ni Joe Fan. Naabot niya na rin ang 5th layer ng Chirify ng realm nang walang pinsalang naramdaman. Nang malaman na nakalabas na si Joe Fan, agad naman na nagdala si Miss Lai ng pagkain para sa kanya. Agad naman na tinanggap ito ni Joe Fan at sinimulan na niyang kainin. Ngunit kasabay nito, dumating rin si Yun Chang habang may dala rin itong pagkain para sa kanya. Nagpakita naman ng pagseselo si Yun Chang dahil naunahan na naman siya ng igat na ito. Ngunit dahil sa magic heart ni Joe Fan, hindi niya maaaring makita na malungkot ang babaeng ito kaya sinubukan niya rin ang pagkain nitong dala. Ngunit nang pagbukas niya, bumungad sa kanya ang sunog na pagkain na kulay itim. Nabahala rin siya kung safe pa ba ang pagkain na ito na kainin ng isang tao. Kaya nasabi niya na lang na ang kay Miss Lai na lang muna ang kakainin niya. Ngunit nainis naman dito si Yun Chang dahil sinabi ni Joe Fan na sabay niyang kakainin ang dalawang pagkain na ito. Kaya muli namang nalungkot ang mukha ni Yun Chang. Kaya wala nang nagawa pa si Joe Fan kundi kainin ito. Nang marinig ito, napuno naman ng tuwa ang mukha ni Yun Chang at hiniling niya na una niyang kainin ang dala niya. Ngunit hindi naman dito pumayag si Miss Lai dahil siya ang naunang nagbigay ng pagkain. Kaya parang bata na lang si Joe Fan dito na walang magawa. Ngunit sa huli, iminungkahi niya na kainin ang unang ibinigay sa kanya. Nagulat rin siya sa masarap na pagkain na ito, nang marinig ito ay agad naman na ibinida ng babae ang kanyang Miss Lai dahil siya ang gumawa ng pagkain na ito.
Agad naman na sinabi ni Yun Chang na oras para kainin ni Joe Fan ang kanyang niluto. Ngunit nag-alangan naman si Joe Fan dahil sa sunog na hitsura nito, kaya nang makain niya ito ay nagsuka na lang siya dahil sa pangit nitong lasa. Kaya nagdesisyon na lang siya na kainin muna ang ibinigay sa kanya ni Miss Lai. Dumating naman si Yun Chai sa loob ng kwarto dahil sa mabangong amoy ng pagkain. Kaya nang hingi siya kay Joe Fan dahil nais niya ring matikman ito. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Joe Fan at inutos niya na kainin na lang niya ang ginawa ng kanyang kapatid. Ngunit agad naman na sinabi ni Yun Chai na hindi marunong magluto ang kanyang kapatid kaya hindi niya ito kakainin. Nang marinig ito, mas lalong nainis naman si Yun Chang kaya umalis na lang siya habang umiiyak ito. Sa kabilang banda, sa loob ng Imperial Palace ng Chanyu Empire ay tahimik naman na naghihintay ang dalawang sect leader. Ang isa dito ay ang master ng Qianlong Pavilion na si Sua Long Yifi, habang ang isa naman ay ang master ng Yuming Valley na si Yuan Shan. Ang nasa itaas naman ng entablado ay ang emperor mismo ng Chanyu Empire na isang matandang lalaki. Agad din silang nagpakita ng paggalang nang makita nila ang emperador. Agad naman na nagtanong ang emperador kung bakit nais niyang makausap ng dalawang ito ng sabay. Agad naman na iniulat ni Yuan Shan ang nangyari isang buwan na ang nakalipas kung saan pinatay ng Qianlong Pavilion ang dalawa nilang elder. Kaya dahil sa pagwasak nito sa kanilang kasunduan, nais niyang patawan ng parusa ng emperador ang Qianlong Pavilion. Ngunit agad naman na sinabi ni Yefi na ang kanyang mga elder ang umatake sa kanilang teritoryo kaya napilitan lamang silang umaksyon ng ganito. Dagdag pa niya na sila ang dapat patawan ng parusa dahil sila ang unang lumabag sa kasunduan. Galit na sinabi naman ni Wang Shan na namatay ang kanyang disciple sa Feng City kaya ipinadala niya ang dalawang elder upang mag-imbestiga. Kaya sa tingin niya ay plano na ito ng Qianlong Pavilion upang maghiganti sa kanilang Yuming Valley. Tumawa naman si Yefi sa kanyang sinabi na patas na sila dahil 2 taon na ang nakakaraan ay inatake rin nila ang isa niyang elder na si Long Jiwo at ang masama pa ay nawasak rin nila ang kanyang God Eye. Kaya sinabihan niya ang emperor na walang parusa dapat ang ibibigay sa kanila. Bigla namang tumayo ang emperador at kanyang sinabi na silang dalawa ay parehong mali. Kaya simula ngayon, ang Feng City ay hindi na mapapasailalim sa teritoryo ng Qianlong Pavilion. Dagdag pa niya na ang dalawang clan na ito ay hindi na maaaring pumasok pa sa Feng City magpakailanman. Agad naman na kinilala ito ng dalawang patriarch. Inutusan rin sila ng emperador na bumalik na sa kanilang clan at mula ngayon ay dapat wala na siyang marinig pa na away sa kanilang dalawa. Wala namang nagawa ang dalawa kundi sundin na lang ito. Pagkatapos ay agad na umalis ang mga ito. Nasabi naman ng emperador na mukhang nalaman na ng Yuming Valley ang sekreto ng Feng City na siyang nakatago sa loob ng 1,000 taon. Isang lalaki naman ang lumabas sa likuran ng emperador at kanyang sinabi na talagang mapanganib ang 7 families na ito. Ang marinig ito, nasabi naman ng emperador na sa tingin niya ay oras na para simulan ang kanilang plano. Makalipas ang ilang araw, nagpunta ulit si Joe Fan sa Qianlong Pavilion upang kausapin si Elder Jiyu. Ngunit bago pa man siya makapasok, napansin niya ang pagdating ng isang caravan. At mula sa caravan na ito, lumabas ang isang matabang lalaki na may kulay asul na buhok. Nagulat naman si Joe Fan sa katawan ng lalaking ito kaya siya ay napaisip kung paano kaya nabuhay ng mataba ang taong ito. Ngunit napansin rin niya na kahit hindi gwapo ang matabang lalaki na ito, ang kanyang cultivation ay nasa 7th layer ng Qi Gathering Realm. Kahit na ang kanyang mga kasamang bantay ay nasa antas rin ng expert kaya sa tingin ng ating bida na nanggaling sa 7 imperial families ang matabang lalaki na ito. Ngunit dahil nagmamadali si Joe Fan, hindi na niya ito pinansin at pumasok na siya sa loob. Napansin naman ito ng matabang lalaki kaya agad siyang tinawag nito. Nang makalapit ang matabang lalaki, nagtanong naman si Joe Fan kung ano ang kailangan niya. Pagod naman na nagtanong ang matabang lalaki kung miyembro ba siya ng Qianlong Pavilion. Sinagot naman ito ng ating bida na hindi ngunit sinabi niya na may negosyo lang siyang ginagawa sa kanila. Ngunit napasigaw naman sa tuwa ang matabang lalaki dahil ibig sabihin nito ay maaari siyang pumasok sa loob. Agad din siya na humingi ng paumanhin dahil sa kanyang inasal, at hiniling niya sa ating bida na ipasa niya ang kanyang mensahe kay Miss Long Nui na kung hindi siya lalabas ay mananatili siya rito sa labas at hindi siya rito aalis kahit na kailangan niya pang matulog dito. Natawa naman ang ating bida dahil ang matabang lalaki pala na ito ay manliligaw ng supladang dalaga na ito. Kaya agad niyang sinabi sa matabang lalaki na huwag siyang mag-alala dahil sasabihin niya ito sa kanya. Nang marinig ito, agad naman na nagpasalamat ang matabang lalaki sa kanya.
Agad naman na pumasok si Joe Fan sa loob at saktong nakasalubong niya rin si Long Nui sa labas ng gusali. Kaya agad niyang binati ito, ngunit nagsaad naman si Long Nui na maganda na ang kanyang umaga ngunit nasira lang ito dahil nakita niya ang mukha ni Joe Fan. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan at agad niyang tinanong ang dalaga kung narito ba ang kanyang brother Jiu. Ngunit agad naman na sinabi ng dalaga na wala rito ang kanyang uncle Jiu. Napaisip naman ang ating bida na sa tingin niya ay hindi nagsisinungaling ang babae na ito. Kaya ang kanyang pakay ay sa susunod niya na lang gagawin pagbalik ni Elder Jiu. Ngunit natatawang naalala rin ni Joe Fan ang inutos sa kanya ng matabang lalaki kanina. Kaya hindi niya mapigilan na matawa habang iniisip kung paano niya sasabihin ito sa dalaga. Nang makita ang pagtawa ni Joe Fan ay agad naman na nagtanong ang dalaga kung ano ang nakakatawa. Nakangiting sinabi naman ni Joe Fan na may mayamang lalaki ang naghahanap sa kanya sa labas at sinabi rin niya na kung hindi siya lalabas ay hindi rin ito aalis doon. Agad rin na ininis ni Joe Fan ang dalaga habang tinanong niya kung sino ang manliligaw na ito.